parang baliktad yata to. Parang hiner yata to para maging attack dog mga kabalitaan. Itong si Castro, tahol ng tahol mga kabalitaan. Isn't this what Duterte wants? Gusto niya patulan siya eh. Then I will. We will. Okay. The one accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Di ba napaka non-sequitur mo? Abogado ka po naman, you're a non-sequitur. Ang sagot mo, Castro, ay palaban kay Duterte, personal. You're playing fake news because you are accusing Baste Duterte. Kung mag-quantify dahil kayo nasa gobyerno. Oo. Akala ko, abogado ka eh. Gusto mo lang pumapel, siguro hindi ka na satisfied sa blog mo, baka konti lang nakikinig sa'yo. Alam mo, the National Telecommunications Commission, which gives which issues frequency, is under the office of the President. So paano mo masasabi yung dictatorship? It is within the bounds of law. Napakababaw nito, pare. Akala natin, we praise her when she, nung tinira niya si Erich Tulfo. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. It's the house and Say milyonaryo, sama-sama tayo, babago mo para maging milyonaryo. Alright, kamusta? Welcome back mga kabaitaan. Heto na naman tayo, nagbabalik na naman sa ating munting bahay, sa ating programa ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At welcome na naman tayo at magbibigay na naman tayo ng ating mga presko na mga impormasyon at balitaan mga kabalitaan. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo para tayong lahat laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan at pindutin na rin ang notification bell. At huwag niyo pong skip yung ads para ito sa inyong lingkod. At isa rin po ay dapat niyo rin pong paliguan ito ng maraming likes para mas malawak pa po yung mapupuntahan sa ang video ito. At mag-comment, i-share niyo rin po mga kabalitaan. Ngayon naman po ay ating pag-uusapan. Pumunta ho doon sa Cebu sa Dulho. Ito, napakadaming tao dito mga kabalitaan, no? At kinampanya ho dito ni Vice President Sara Duterte itong partido ho ni Mayor Mike Rama, kung saan ay bahagi rin ito siya sa PDP laban na partido ni Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. At yun nga, na hindi ho nila alam na si Inday Sara ay dadalo at sasama pala nitong pangangampanya ni Mayor Mike Rama. Yung pag-shake hands lang. At ito na naman hong isa ay pag-uusapan na naman natin itong mabungangang abogada na ugali pa lang ay bastos na, no? O sa itsura pa lang po makikita natin na kontrabida ho sa totoong buhay. So mamaya pakikinggan ho natin itong si Attorney Tahol ng Tahol Castro na para bagang taga-depensa na ito ni Bonget. Hindi na siya parang undersecretary ho ng Presidential Communication Office. Dapat yung mga magagandang balita ang sinasabi ho sa bunganga nitong babaeng to. Hindi naman natin may kakaila kasi palengkera ito. Taklesa itong abogada pa naman. Hindi po ba? At pag-uusapan din natin itong ipapakita natin yung komentaryo nila, no? Sabi niya nga dito, abogadang pulpul daw, sabi ni Congressman Jing Paras mga kabalitaan. At the same time, yung Vice Mayor ho doon sa Isabela yata yun. Sa Isabela ay sinampahan ho ng cybercrime ng COMELEC. So dahil nga po ay nagsisiwalat daw siya ng maling impormasyon, kumbaga fake news peddler daw di umano itong tumatakbong Vice Mayor dyan sa Isabela. May fake news pala. Sige, may complainant, may COMELEC. Ba't hindi ito ipapatawag dyan sa Tri-Committee mga kabalitaan? Kung gusto man talaga nilang tutugisin ho itong mga kumakalat, nagpapakalat ng fake news.
Di po ba? So ito, titignan natin kung papalag ba ho dito yung TRICOM. Kung ipapatawag din po ba ito. Kasi lahat sabi nila pag mga fake news daw, wala, papatawag yan. Para tanungin kung ano bang naging dahilan. But para makuha din nila yung site, di umano. Pero hindi sila makakapalag sa mga DDS vloggers. Ito, ewan ko kung ipapatawag ba to. Dito natin malalaman na walang kinikilingan yung TRICOM mga kabalitaan. Ang pulaan ng Commission on Elections para siya'y kasuhan sa paglabag sa cybercrime. Ito pong isang kandidatong tumatakbong Vice Mayor sa lalawigan ng Isabela. Ito ay matapos na ipagyabang sa social media na kaya niyang manipulahin ang resulta ng paparating na eleksyon. At bukod sa kasong kriminal, ay sasampahan rin po siya ng disbarment case ng Integrated Bar of the Philippines. Kunin natin ang buod ng balitang yan mula sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, bukod sa kanyang pagiging abogado, may isa pa pala siyang profesyon? Alex, actually, bukod sa pagiging abogado, ipinagmamalaki niya na siya rin ay isang IT expert at siya rin umano ay isang certified public accountant. Batay na rin yan sa lamang impormasyon ng Commission on Elections kung kaya't ipaghaharap o hihilingin din nila sa Professional Regulations Commission na matanggal yung kanyang lisensya nitong vice mayoralty candidate na ito bilang isang accountant. At kanina nga ipinagharap ng reklamo ng Commission on Elections sa Manila Prosecutor's Office ang isang vice mayoralty candidate sa lalawigan ng Isabela dahil nga sa pagpapakalat umano ng mga maling impormasyon sa social media patungkol sa sistemang gagamitin sa darating na eleksyon. Ilan lang umano ito sa mga video na ipinost ni Attorney Jerry Harold Respicio na naging dahilan kaya inireklamo na siya ng Commission on Elections sa pamamagitan ng kanilang Task Force KKK o Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Manila Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa reklamo ng COMELEC noong Enero 24, nagpost umano si Respicio ng video sa kanyang social media page na may titulong Paano i-hack ang ACMO Automated Counting Machine. Kinabukasan, Enero 25, nag-post ulit umano ito ng video ng aktual na hacking ng di umano yung source code ng ECM at kung paano ito madaling manipulahin. Ang mga nasabing video na ipatake down na umano ng COMELEC pero nakasave ito sa kanila at ginamit bilang ebidensya. Si Respicio, kandidato sa pagka-vice-alkalde sa Reina Mercedes sa Isabela. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka-mapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating pong halalan at sa isang banda kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra o kaya naman pag natalo, sasabihin niya na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Bukod sa criminal complaint na ito, sabi ng COMELEC, ipapadiskwalipika rin nila si Respicio bilang isang kandidato. Sasampahan din siya ng disbarment complaint sa Integrated Bar of the Philippines at patatanggalan ng lisensya bilang accountant sa Professional Regulation Commission o PRC. Hindi po ang COMELEC po ang tinitira niya dito, kung hindi ang buong proseso at integridad ng ating pong halalan. Hindi po papayag ang COMELEC sa mga ganito. In fact, gusto namin sabihin, ganito rin ang gagawin ng Task Force KKK, whether yung sasabihin, ilalagay sa social media, o yung misinformation or disinformation or fake news ay against sa isang tao, against sa isang kandidato, against sa isang political party or party list, o against sa mga botante. Sa isang pahayag, sinabi ni Respicio na kinasuhan siya ng COMELEC dahil inilahad umano niya ang kahinaan ng voting machines. Iginiit niya na bukod sa pagiging abogado, isa umano siyang information technology expert. Buwelta naman ng COMELEC sa sinasabing kahinaan ng makina. Malabo itong mangyari dahil bago i-transmit ang resulta ng halalan, inimprenta muna ang election return. Paano mo siya mahahack? Paano mo siya mababago? Paano mo pwede mapakialman yung results? Kung ganung alam na ng lahat, watchers, voters, citizens arm, kung ano yung result dahil nakapaskil na yung pangsyam na kopya ng election returns sa bawat presinto. Nilinaw rin ni COMELEC Chairman George Garcia na ikinakabit lang ang transmission device sa makina kapag naimprenta na ang siyam na kopya ng election return. Dahil pagkatapos nito, sakalang sinisimulan ang transmission ng resulta ng halalan sa partikular na presinto. Ngayong hapon, lumagda sa isang pledge of commitment ang mga partner agency ng Task Force KKK kasama ang mga kinatawa ng Department of Information and Communications Technology, Philippine National Police at iba pang election stakeholders. Bahagi ito ng kampanya ng COMELEC na labanan ng fake news at misinformation sa panahon ng eleksyon. Nagbabala naman ang COMELEC na hindi ito ang una, kundi mas tiyak na masusundan pa ito at may isang grupo pa raw na tinitignan yung COMELEC na posible rin na ipagharap nila ng reklamo sa piskalya dahil nga sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa sistemang gagamitin sa darating na eleksyon. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mats, bago humantong ito sa husgado o di kaya dyan sa prosecutor's office para sa isampahan ng kriminal, ito ba'y dumaan sa tamang proseso? Tinawag ba nila ang tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group para at least malaman kung talaga bang may mga paglabag?
Yes, Alex, nakipag-ugnayan muna yung COMELEC sa PNP-ACG na siyang nagsagawa ng case build-up at nung nakita nga ng COMELEC yung video na ito para hindi na rin pa kumalat at magbigay ng maling impormasyon sa publiko ay na-request nila sa social media platform na ma-take down yung mga video na ito. Pero bago naman daw na-take down, na-save nila at nagamit pa nila bilang ebidensya nga sa paghahabla sa nasabing kandidato. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Natin. Grabe, matindi mga kabalitaan. Lahat-lahat na, pwede ka na palang matanggalan ng tawag nito. ng lisensya, no? Kaya kung ikaw ay pulis, kung ikaw ay abogado, pulis na, abogado pa, tapos nagpapakalat ka ng impormasyon, sa tingin nila ay mali, kakasuhan ka, ngayon tatanggalin ka bilang isang pulis, tatanggalan ka rin ng lisensya bilang abogado, mga kabalitaan. Parang sa tingin ko yata, ewan ko lang opinion ko lang to, medyo hindi naman siguro, very unfair naman siguro mga kabaitaan kung ganyan ang lagi nilang gagawin sa panahon ng administrasyong ito na wala namang kaugnayan yan, no, sa pagpapalabas ng information na yan na sabi nila fake, di ba, no? Pero yung pagiging yung profession bilang gaya niyan, bilang IT expert, bilang CPA ay idadamay rin mga kabalitaan. Di po ba? Ewan ko lang kung may batas ba nun, pero silang nakakaalam na silang nakakaalam sa batas at kaya siguro ginawa nila kasi maaari din po yun at based sa mga ebidensya. Pero ewan ko lang kung talagang kaya-aya po ba yung ganong klaseng hakbang ng COMELEC. Anyway, susundan na lang natin yan. Ang importante sana dito, kung mapanood to ng TRICOM, sana imbitahan din tong para makapagpaliwanag itong IT expert. Dito natin malalaman, no? Dito natin malalaman na yung hearing na yan sa TRICOM ay wala talagang kinikilingan at kahit sino pwedeng maimbita. Maoposisyon ka man or ma-pro-government ka man na vlogger na sa tingin ay nagpapakalat ng maling impormasyon, di mas maganda yung laban. Pero pag ipatawag lang yung DDS vloggers, sasabihin na hihingi lang sila information para maintindihan kung bakit ganon. Tapos ending nito ay you're out of order and then cite in contempt. Wala na, hindi na makapag-vlog yung ating mga DDS vloggers na kung saan sila ay talagang hindi natin masasabi talagang organisado silang DDS vlogger, mga kabalitaan. Anyways, dito tayo, lipat din tayo sa isang mabungangang abogada na yung bibig nangangamoy palengke dahil nga mabuka basang-basa yung bibig nito at handa raw siya, mga kabalitaan, na papatulan itong si Tatay Digong Duterte. Yung trabaho lang naman niya ay isang undersecretary ng Presidential Communication Office. Yung kumbaga siya yung tagapagbalita diyan sa Malacanang kung ano na po yung mga accomplishments, mga achievements ng ating government sa panahon sa kanyang among si Bonget at kung ano na ang mga nagagawang maganda para sa bayan. Parang baliktad yata to. Parang hiner yata to para maging attack dog, mga kabalitaan. Itong si Castro, tahol ng tahol, mga kabalitaan. Pero kung atin titignan itong si Castro ay may ugali rin to. Pangit din ang ugali nito, mga kabalitaan. Di ba, nakulong na nga to pala, inamin niya nakulong siya dahil sa kanyang kabastusan. Hanggang ngayon nasa mataas na posisyon na siya, bastos pa rin po magsalita. Diba yung special expression niya, makikita niyo yung hambog, yung pagarpar sa Bisaya pa. Kagaon, kumbaga hambog na hambog pag nakapagsalita. So, hindi kaya ito, malamang. Ito lang nakikita ko, hindi ito magtatagal dyan. Kasi nadadagdagan yung problema sa Malacanang Mas lalong pinapainit nito ang taong bayan. Mas lalong dinidiin ng taong bayan itong si Bonget dahil sa ugali nito. Dahil umasta ito na akala mo presidente na rin, mga kabalitaan. Pakinggan natin to dito. Alright, so let's start first with this. You clapped back at former President Rodrigo Duterte. It's all over the news. But eto tanong ko, isn't this what Duterte wants? Gusto niya patulan siya Then I will. We will. Okay. Good. But aren't you giving... Definitely. Diba? Gusto niya rin daw patulan si Tatay Diggs. Tingnan mo nga ng ugali nito. Bastos talaga to, mga kabaitan. Hindi niya man yung trabaho yun Trabaho niya ay tagapagbigay ng magandang balita dyan sa Malacanang. Hindi yung didipinsahan yung Pangulo nila. As long as it is worth answering back, we will do that.
Just to avoid, so that the people will know the truth. Because if we will allow former President Duterte to do that, keeps on doing that, he will. Tingnan yung bunganga nito, talagang mabuka to basang-basa yung bibig nito Parang hindi karapat-dapat maging PCO undersecretary mga kabalitaan. Sinisira lang nito mas lalong nasisira yung imahe ni Bongit, pero okay lang din. Kasi nakakatulong nito na mas lalong mapapasama si Bongit dito mga kabalitaan. Para at least wala na tayo talagang pagsisisihan pa. Panoorin natin dito. Will keep on doing that. Maybe the people will believe in him, and they may consider that as a truth, and we will prevent that. Okay, why was former President Duterte's comment on the Marcos administration moving into a dictatorship? Why is that important to address? Yes, because, former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Di ba? Binaliktad naman. Kasi nga, tingnan nyo. Sinasabi na rito, si Tatay Diggs daw nagpapakita ng dictatorship mga kabalitaan. Tingnan mo yung utak nito. Pulpul talaga to. Baliktad talagang utak nito mga kabalitaan. Sa bagay, mayroon naman talagang offer. Kaya gagawin ang lahat. Masasayang yung offer mga kabalitaan. Pakinggan nyo at panoorin nyo po, titignan nyo po yung kanyang pagmumuka pag nagsasalita siya, ay talagang galit na galit ho siya mga kabalitaan. Hindi ho siya kalmado. Like dati si Attorney Angeles Cruz, diba, kinuha ho siya bilang Presidential Communication Officer. Ngayon, nagsasalita siya, talagang malumanay, kahit may negative pa po mga pagtatanong siya, nagsasalita lang siya ng diretsahan at yung may diplomasya ba, yung relax lang, cool lang, chill lang siya, at hindi siya nagrumiris bako. Ito, iba to, may ugali ito Kung hindi ito naging abogada, malamang sa palengke yung bagsak nito. Bagay na bagay ho nito sa palengke. Kasi basang-basa yung bibig Nangangamoy na mga kabalitaan Nangangamoy na hindi magtatagal bilang USEC dyan sa PCO sa Malacanang. Yun po yung ibig ho nating sabihin. Nangangamoy palengke yung bibig nito. Dahil hindi ho ito magtatagal dyan. At marami ho talagang tataas yung kilay sa pang-uugali ho nito mga kabalitaan. Pag nagsasalita nga siya dyan, galit na galit na. At napakasobrang yabang ho mga kabalitaan. Diba? Ngayon, tingnan nyo yung pag nagsasalita siya, pabatulan niya daw si Tatay Diggs. At ngayon, binabaliktad. Si Tatay Diggs daw ang may tuturing niyang diktador mga kabalitaan. Di po ba? Saan ba nilagay yung utak nito? Ano bang kinain nito? Ba't napa-oo siya dito sa offer ni Bongit? Kawawa talaga ang administrasyon mga kabalitaan. Mas lalong dumadami yung mga lutang. Hindi alam yung mga pinagsasabi. Kawawa ho itong administrasyon ito. Anyway, malapit na hong paghuhusga. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Even if, he said, ginamit niya pa dito yung ABS-CBN mga kabalitaan. At siya mismo abogado rin tong si Attorney Marcoleta. Alam niya kasi kung anong legalidad, kung anong mga violations, kaya ho napasara itong ABS. Kaya hindi ho na-renew yung prangkisa ho nila. Dahil may violations. Kaya kung wala pa pong violation, ba't masasara ho yun? Di po ba ang daming mga tinatago, mga hidden agenda yung ABS dati na nakuha at nalaman ho ni Congressman Marcoleta? Ito, wala rin tong kaalam-alam sa kaso. Nagsasalita lang dahil pinapalabas nila na dahil sa dictatorship daw ni Digong ay pinasara ho yung ABS-CBN. Pero sa bottom line, hindi ho nila alam kung anong issue ho talaga. Abogada to, kaya pulpul na klaseng abogada. The House will give or renew the franchise of ABS-CBN. He will order NTC not to allow ABS to operate. Paano ba madidiktahan ng presidente na hindi bibigyan ng prangkisa ng NTC yung ABS? Ang pinag-uusapan ho dito kaya ho hindi nabigyan ng prangkisa yung ABS dahil sa kanilang mga violations. Gaya ngayon sa sinasabi ho nito, balikan natin yung kamera, ba't tinanggalan ho ng prangkisa yung SMNI? Dahil alam nila na malaking tulong ho yung SMNI sa mga Duterte. At ayaw ho nilang makabalik sa Malacanang ang mga Duterte, lalo na si Tamba.
Kaya pinagtutulungan, pinagkakaisahan nila yung SMNI na hindi rin ho mga kabalitaan na binigyan ng prangkisa at iba naman ho yung kaso ng SMNI at ng ABS. Ang ABS ang daming violation. Ang SMNI pinopolitika lang ho dahil ito ang isa sa malaking makinarya na sumusuporta ho ni Tatay Diggs, mga kabaitan. Tingnan nyo po ang nagsasalita ngayon. Itong abogadang walang kwentang basa bunganga nito ay palingkera. Tingnan nyo bibig. Tingnan nyo magsasalita siya. Galit na ho siya dito. Galit ho siya dito. Ang trabaho niya po, PCO. Presidential Communication Office, tagapaghatid ng magandang balita diyan sa Malacanang para sa taong bayan. Pero siya ay talagang ginamit niya yung kanyang kapangyarihan diyan para ho makahiganti sa mga Duterte dahil galit na rin ho ito sa mga Duterte nung hindi pa rin ho ito napasama diyan sa Malacanang. Isang vlogger ho ito at galit na galit ito sa mga Duterte. Ngayon, ginamit niya na ho yung kapangyarihan niya. Di ba tingnan mo yung kabangagan ho nila diyan? Ni isa wala man lang nakasilip na umaabuso na ito sa kapangyarihan na binigay ho sa kanya diyan sa Malacanang. Mga kabaitan, tingnan nyo po. Tingnan yung mukha nito, galit na galito. Is that not dictatorship? He is the one who showed being the dictator and not the president, not President Marcos. But now, do you think the former President Duterte is hitting on the dictatorship aspect because the father, the late President Marcos Jr., actually declared martial law? Maybe. He wants to create that fear on the people because we all know people do not want even the idea of martial law. So he is the one gearing to that issue so that he will create that fear and the people, if they will believe in him, they will not even support. They will not support or at least remove their support. Diba, binaliktad niya na yung sitwasyon. Talagang pinapalabas niya rito na gagawa na eksena si Digong para ho mag-declare ng martial law itong si Bongit. Pero hindi daw magagawa ni Bongit ho yun daw dahil hindi rin magugusto ng taong bayan. Wala namang sinasabi si Digong dito. Ang sinasabi lang naman ho niya, mga kabalitaan, na meron ho tayong bangag na presidente. At malamang, pag hindi ho ito naagapan, ay pupunta ho sa mga ganung bagay. Pag hindi ho tayo gigising, pag hindi ho natin ito babantayan. Kasi si Bongit walang sariling desisyon, walang sense of direction, mga kabalitaan, walang leadership po, walang salita. Kaya napakahirap po magkaroon ng presidenteng ganito. Kaya inaalerto lang ho yung taong bayan ni Tatay Diggs na dapat manindigan, dapat panuorin, dapat bantayan ang mga kilos ng mga nasa Malacanang kasi nakakatakot na ho ngayon. Hindi ho sinasabi ni Tatay Diggs para ho i-trigger yung Malacanang na mag-declare ho ng martial law ang Malacanang. Hindi po yun ang ibig sabihin ho nun. Pinapaalalahanan lang ho nila, mga kabaitaan, kung ano ho ngayong mga kaganapan na mga kabalastugang ginawa ho dyan sa Malacanang. Support from the president. Now, you also address the issue about the gold. And alam mo, ito tanong ko nga, Attorney Claire, matagal na tong kwento, di ba? Ang mga Marcos may Yamashita gold. ang dami nilang ginto. Binenta ang ginto ng kung ano-ano. Why did you address this in a press conference? Because it was also stated by former president in that rally in Cebu. And Ms. Karen, this issue had already been answered by BSP as early as October. It has been already answered as early as October daw, mga kabaitaan. Pero kahit tayo nga, ako nga sarili ko, hindi ko nga alam kung anong saguto ng BSP at ng Malacanang. Dapat isa publiko nila yon. Hindi lang sa isang salita, hindi lang sa isang okasyon. Kumbaga magsiseto sila ng schedule para alam ng marami, ng karamihan na ito yung pag-uusapan sa araw na yon. Para at least malalaman dito lang tayo nakakarinig na sinagot na daw, inexplain na daw ng BSP at ng Malacanang. Paano ba natin malalaman Sila mismo hindi nga sila transparent sa kanilang mga schedule. Ang nakakaalam na siguro ilan lang. Pero tayong mga madla ay mahirapan tayong malalaman kung ano. Ang mahalaga ho doon, dapat ipagbigay alam sa publiko, sa karamihan, dahil pera ho yan ng taong bayan. Pinag-usapan trilyones, bilyones, hindi daan-daan lang yung pinag-usapan ho dito. Sila, pag walang pumupuna ho, hindi ho sila ngawa dyan. Ngayon, pinupuna ho sila, saka sila magsasalita ng ganon. Hinihintay pa ho nila na may mambabatiko sa kanila patungkol sa isoping gold, ng gold o ginto. Saka pa ho sila magsasabi na ganon-ganon, na meron na daw action, meron daw explanation. Kung walang
ingay, hindi natin alam kung gano'n na pala yung nangyayari. May explanation na pala. O saan na yung explanation? Ba't hindi ipinapakita sa taong bayan? Kung ito matalino to, gagawa rin siya ng paraan. O sige, baka hindi alam ng maraming tao. Mr. President, just give me an information and I will be the one to discuss this to the people, to the public, so that they will know kung ano na yung nangyayari ngayon at kung ano na ang mga latest update at nasaan na yung pera ngayon at magkano at ilang mga golds ang binenta, ilang tonelada, ilang magkano na yung natatanggap po natin na nakukuhang bayad mula sa pagbibinta ho natin. Ganun ho sana. Hindi yung atakihin ka ng pribadong citizen, atakihin mo rin sila, kakagatin mo rin sila. Imbes na magandang balita, ito sumasawsaw na rin sa politika. Namumulitika na rin tong hinampak na to mga kabalitaan. Wala sa ayos na tong klaseng babaeng to Kaya hindi karapat-dapat to maging PCO. Kasi mas lalong sinisiraan itong si Bungit. Ginagamit na yung kapangyarihan na meron ho siya ngayon para ho atakihin yung mga Duterte. Yun po yung totoo ho dyan mga kabalitaan. 2024, they explained that selling gold, pag mataas kasi yung gold, parang stocks sell high. Parang ganun So, anyway, putulin na natin ho to dito kasi medyo mabahaba to at lipat muna tayo dito kay sino ba to? Si Attorney Jing Paras, former congressman ng diyan yata sa, di ko alam, basta sa Negros Oriental yan, sa bandang Gihulngan ho, Negros Oriental. At yung kasama niya ho dito mga kabalitaan. So pakinggan ano po yung naging komento niya dito sa isang abogadong pulpul ayon pa sa kanila. Ito, ang sinabi ni Duterte, as quoted by the interviewer, is talamak na ngayon ang droga all over the country. Pero dahil galit siya sa Duterte, dahil she was playing politics, she focused it on Davao. And ang nagsabi si President Duterte, dinamay niya yung anak na mayor daw sa Davao. Di ba napaka non-sequitur mo? Abogada ka po naman, you're a non-sequitur. Your answer does not pinpoint to what was asked. Kasi unang-una, we point to the mayor. Yung mayor ba namumuno ng PIDEA? Yung mayor ba ang police? Ng PIDEG? Oo. At saka, bakit mo tatanungin si Duterte na may data ba? May data ba dito? Ikaw nandyan Ikaw nakaupo Binabayaran ka ng gobyerno. Hindi natin alam kung anong halaga ang binabayad ni Marcos sa'yo. Ikaw dapat ang mag-research. Ang sagot mo, Castro, ay palaban kay Duterte, personal. Yung sagot mo ay it's against Duterte. Galit siguro ka kay Duterte, personal, and you are playing politics. And yet you're telling Karen Davila, I'm not into politics. I'm not into politics. You yourself is playing politics. And you're playing fake news because you are accusing Baste Duterte of the ones inefficient in eradicating drugs. Hindi ba galit nga kayo nung sinasabi ni Duterte ni Baste na mayroong inano si Baste na niya yung mga drug pushers, drug addict, tapos tinutulan ni Marvil, di ba, partner? Naalala mo yan? So, Baste wants to address the problem. But it is your minions, yung minions ng amo mong si Marcos, ang ayaw na i-address yung problems ng drugs sa Davao City. Ang sinasabi ni Duterte, talamak ngayon. Ang sinasabi nitong ek na ito ay wala daw data na bumalik yung droga. Sabi ko, bakit mo sasabihin walang data si Duterte? Bakit si Duterte ba ang nagtatago ng data? Alam mo, when Duterte says talamak, it can be shown
by people themselves. Yung mga naglalakad, yung mga nasa kalye, yung mga nahuhuli na mga drug addict na mga ano. Yun are these are records. Observations. Public observation. Oh. Kung mag-quantify, kayo mag-quantify dahil kayo nasa gobyerno. Non-sequitur ka eh. Akala ko, abogado ka eh. Gusto mo lang pumapel, siguro hindi ka na satisfied sa blog mo, baka konti lang nakikinig sa'yo, bigla ka ngayong pumapel dyan sa Malacanang. Straighten mo muna yung English mo, ma'am. Please. Is that not dictatorship? He is the one who showed being the dictator and not the president, not President Marcos. Napaka-stupid naman itong ano pa? Ang tinatago, ang issue dito is there is a silent dictatorship that's going on. Tapos fake news na naman ang pinasok nito. Nung tinanggal daw yung franchise, sinasabi daw ni Duterte, even if ABS will renew its franchise, I will not allow them to operate. Kailan ba nangyari yan na sinasabi ni Duterte yan? Alam mo, the National Telecommunications Commission, which gives which issues frequency, is under the office of the President. So paano mo masasabi yung dictatorship? It is within the bounds of law. Nakaintindi ka ba, Ms. Castro? The National Telecommunications Commission is the one that issues the frequency. You don't only have a franchise to operate a broadcast. You also have a frequency. Now, even if Congress will give a franchise, sinasabi niya, Duterte will not allow the ABS-CBN to operate. Well, of course, that is the subject matter of a thorough review if whether or not ABS will be given a frequency. He may have a franchise, but if he doesn't have a frequency, hindi rin siya maka-operate. So, is the grant of frequency or the non-granting of frequency dictatorship? How stupid are you to say that? Napakababaw nito, pare. Akala natin, we praise her when she, nung tinira niya si Erich Tulfo, we praise her for standing up. Pero ngayon, mukhang pati yata si Sylvester Erich Tulfo, didepensahan na nito ngayon kasi nandyan na siya sa at saka si Tulfo nasa ticket ni Marcos. I'm sure she will turn around and defend Erich Tulfo. So, ayun po mga kabaitaan, how stupid are you? Yun po yung sabi ni Jing Paras kay Attorney Tahul Castro, mga kabalitaan. So, ibig sabihin nun, wala pala talaga itong kaalam-alam sa usaping ABS-CBN, mga kabalitaan. Kaya sabi ko sa inyo yung ABS ay may mga violation kaya hindi ho nabigyan ng franchise at the same time itong frequency. No? And then, yung SMNI ay talagang klaro hong pamumulitika ho. Kasi nga, yung sa Kamara ngayon, sa House of Retaliation, ay nahabol ho talaga nila itong mga Duterte para hindi na ho makabalik sa politika. Lalo na ho dyan sa Malacanang. Yun po yung katotohanan ho dyan. Kaso nga lang itong nagpakabuta at bungol itong palengkerang abogada, dahil nabubusala na ho ito ang bibig na to ng limpak-limpak na salapi, kaya nagpaka-pulpul na abogada na rin ito, mga kabalitaan. So wala ho tayong patutunguhan ngayon sa administrasyon. Nang gagawin sana ay magbigay ng magandang balita, ngayon ay tumitira at dumidepensa pa kay Bungit na para nakikipag-away na ngayon kay Tatay Diggs itong bibig palengke na abogada, mga kabalitaan.
Kaya mag-isip-isip po tayo mga kabataan para at least sigurado ho na mababantayan ho natin yung mga boto ho natin at kailangan sundan din natin yung yapak ni VP Sara Duterte na sinasabi niya, God save the Philippines, mga kabalitaan. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak. Through fire and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl, their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation betrayed, yet they call it progress while stealing our fate. The air is thick with anger and fear, a nation stands on the edge, the breaking point near. Protest ignite, the streets filled with cries, as power-hungry men weave their web of lies. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold, no fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep us, make us see that truth and freedom shall always be. Yo, speaker, makinig ka, huwag kang magbulag-bulagan. Sa bawat sinabi mo, bayan mo'y tinatapakan. Sabi mo, boss, taming blind followers. Ngayon maririnig mo, galit na umaalok.
kayo trolls, isang mamayan may karapatan. Pilipino ako, DPP, di bulag sa inyong kahayupan. May pakialam sa Okay, nagbabalik ko tayo mga kabaitaan. At pasasalamatan din muna natin yung nagbigay pakulay ho sa ating munting bahay. Andyan ho, makikita nyo po dyan sa taas mga kabaitaan. Si Jasmine Grieb at itong si Ma'am Gina Ray. Maraming salamat. At makikita nyo rin po dyan mga kabaitaan yung mga top 20 reactors natin. Yan kung makikita nyo sa screen. Sila po yung top 20 ho natin mga kabaitaan. Maraming salamat. Kaya kayo po ay pag napanood nyo na yung ating video ay agad-agad mag-comment para at least ma-flash natin sa screen dito mga kabaitaan yung inyong mga pangalan mga kabaitan. Bilang pasasalamat ho natin, hindi ho natin makukuha lahat na i-flash ho, pero susubukan ho natin na yung iba mapasama din natin na maliban pa po sa top 20 na mga reactors or commenters ho natin dito mga kabalitaan. At sana po ay nakakuha rin ho kayo ng panibagong impormasyon at sana naintindihan nyo yung ating diskusyon at nakapagbigay ho tayo ng sapat na kalaman sa mga pangyayari ho sa ating lipunan. At ako po ay magpapasalamat rin sa mga masugid nating tagapanood, lalo na si Mami Rose at Daddy Berting, Tobias Family and Toby dyan sa Cebu City. Maraming salamat sa ating mga moderators, sa Team Replay, and of course sa ating mga silent viewers mga kabalita. Huwag nyo lang pong skip yung ads na inyong mapapanood sa lahat ng mga video at mag-comment na rin kayo, then paliguan nyo po ng maraming likes ang video ito dahil yun lamang po ang gusto ko pong hingin na contribution na mula ho sa inyo para ho sa ating munting bahay. Then damihan nyo po yung ating mga subscribers. I mean, kasi hindi pa po nakapag-subscribe, well, sali na ho kayo at pasok ko kayo sa ating munting bahay mga kabitan. Subscribe nyo na po at pindutin ang notification bell. At pasasalamatan din natin yung 52,276 subscribers. Sana bago matapos ang taong 2025, makaabot na ho tayo ng 100,000 or mahigit pa na subscribers mga kabalitaan para mas mapalawak pa po yung coverage ng ating reaction video, lalo na ho sa mga DDS around the world mga kabalitaan. Matsalam ho sa inyong lahat again. At wala na tayong iba pang pag-uusapan. Kita-kits na lang tayo sa susunod pang mga video na ating i-upload dito sa ating munting bahay. Kaya sabi ko, ipinutin nyo na ang notification bell para agad-agad kayong makakapanood mga kabalitaan. Kung gusto nyo pong mag-join, join na ho kayo sa ating munting bahay. Pinutin nyo lang po, click nyo lang po yung join button dyan. At para mas magkakaroon ng kabuhay-buhay yung ating channel mga kabalitaan. Sa lahat ng mga Pilipino around the world, Luzon, Visayas at Mindanao, at saludo ho tayo lagi at as always sa ating mga bagong bayanin ng ating bansa, ang mga OFW, Overseas Filipino Workers. Matsalam ho sa inyong lahat at assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Mas salam din sa inyo. Sana dadami pa kayong manood sa ating video mga kabalitaan. Maraming salamat. To God be the glory. Mwah! Chip! Peace out!